Iwasan ang pagkakamali nito sa ating mga negosyo. Yes, alright. Ang video na to ay para sa mga nag-uumpisang magnegosyo or sa mga maliliit pang negosyo. Ngayong araw na to ay may ibabahagi po akong karanasan sa mga lumipas na panahon kong pagninegosyo na naging sanhi ng malaking pagkalugi ng negosyo ko. At sa mga hindi nakakilala sa akin, I'm Handy Maingot and almost 10 years na akong nagninegosyo. At hanggang ngayon, medyo marami pa akong nagagawang mali sa desisyon sa pagninegosyo. Na para bang tinamaan ako ng lyrics ng kantang to na isang tama, 10 mali. Yes, alam kong alam nyo yung kantang yan at sigurado akong alam nyo yung mga lyrics na yan. At samahan nyo akong baybayin natin yung mga tamang desisyon sa mga pagkakamali kong yun. At bago ang lahat, meron lang akong maikling kwentong ikikwento sa inyo. Okay, alright, here we go. Once upon a time, may isang bagitong uhuging batang wala pang alam sa mundo ng pagninegosyo. At kundi, walang iba yun, kundi ako. Since 2017, nagnegosyo ako ng saging. At meron ako 2 tauhan na kinuha para magtinda. At yun, tinuruan ko silang magtinda. Yun sila is stay in, tapos libre sila sa pagkain. Yun, medyo nagustuhan nila. At ngayon, paglipas ng ilang buwan, meron silang kaibigan na gustong pumunta rin. Na sa sa Maynila, nagtatrabaho. Tapos siguro hindi nagustuhan yung trabaho at gustong pumunta dito para magtinda din ng saging. At sa panahon yun is walang problema sa supply ng saging kasi maraming saging na dumadating sa Maynila pero pakakaunti pa lang yung nagtitinda nun. At yun, dali-dali ko silang sinabihan na sige, papuntahin niyo dito. Pag-iisip ko is laging positive mindset lang na kung maraming magtitinda, marami ding kita. At sa mga panahon yun, yung gamit ng pagtitindi nila or yung paglalako nila is motorcycle or yung kulong-kulong. Kaya ngayon, pagpunta nila dito, yung 3 gustong magtinda, bumili ako agad ng 3 motor na sikanhan lang din naman. Yung mga mumurahin lang. Tapos bumili ako ng materyales, panggawa nila ng sidecar. Di ba may kulong-kulong tapos sidecar. Yun yung gamit dati. So ngayon, gumastos na ako sa araw na yon. Tapos ngayon, naisip ko na 5 na silang magtitinda. Naisip ko ngayon, dito lang sila magtitinda sa lugar na to, ay magsisiksikan sila, mag-aagawan sila sa lugar na paglalakuan o sa mga customer. Kaya naisip ko na yung 3, ilagay ko sa ibang lugar or sa ibang lungsod. Ibang lungsod, o yun. Ngayon, hinanda ko na. So ngayon, wala na magrerenta na naman ako sa ibang lungsod, magrerenta na naman ako ng partner na titirhan nila at saka gawing bodega ng saging. Ayun, ginawa ko nga yun. So ngayon, naglabas na naman ako, nagumastos na naman ako ng panibagong gastos. Kasi syempre, magda-down ka pa sa apartment, tapos yung mga maraming sitsiboriching bibilhin. So ngayon, nagawa ko yun dahil sa pag-uutak ko yun is positive mindset nga lang. Positive lagi na kung mangyari yun, maraming magtitinda sa panindang saging ay malaki din ang kikitain. Yes, totoo naman din yun. Hindi naman natin ikakailan na totoo yun. Pero ang nangyari is kabaliktaran. Kasi yung 3 tindero kong yun, malayo sila sa akin. So ngayon, ang nangyayari, napabayaan. Ang nangyari, binasin na hindi pala sila naglalako, tapos nalulugi lang sila. Hindi pala naglalako, kasi wala ako doon, malayo. So ang nangyari, hindi umubra. Yung 3 yan, at saka hindi pa natin alam yung 3 kung patuloy ba yung magtitinda. Ang nangyayari pala is, nagsawa lang din, hindi rin nila nagustuhan ang pagtitinda. Ang nangyari sa akin, gumastos na ako. Diba? So ngayon, yun ang pagkakamali ko yun. Kasi, pati puhunan ng saging, nagamit ko na sa, kahit sabihin na lang natin yung perang ginastos natin, ay sa negosyo naman.
Pero yun nga lang, sagad-sagad. Kumbaga, gumastos ng malaki. Hindi ko napag-isipan ng maigi na paano kung hindi umubra. Meron pa kaya akong puhunan na mangyayari pag nalugi ako. Yun ang isang pagkakamali ko. Na may gumastos akong malaki, dapat nag-trial muna. Trial na maliit lang ang expenses. Yun ang malaking pagkakamali ko. Yung gagastos ka agad ng malaking puhunan or pera na ang sa utak natin positive lang na ito malaki ang kikitain. Pero in the bottom line pala, hindi pala umuobra. Ang masama pa dun, kung utang pa yung pinanggalingan ng puhunan, edi hindi na tayo nakabayad. So ngayon masisira tayo sa mga supplier natin. Kaya hindi siya maganda. Hindi siya magandang gawin natin na kung mag-expand tayo or magbalak tayo sa negosyo natin, magbalak tayo ng magdagdag, huwag masyadong gumastos. Yung kayang-kaya lang na kung hindi siya umubra or hindi nagpatuloy or hindi umepektibo yung pag-execute ng natin, hindi mapuruhan ng sakto-sakto, hindi mapuruhan ng sagad-sagad. Yan ang pinaka-experience ko na nalugi talaga. Matagal akong nakabangon doon. Hindi napuruhan talaga. Kung gagawin ko yon, hindi muna ako gumastos. Itatry ko muna yung mga taong yun kung desidido ba talagang magtinda. Ang learning doon, huwag gumastos ng malaki. Kung gagastos ka man, yung hindi masyadong patipuhunan ginamit na. Kailangan yung saktuhan lang. At yun lang po ang ma-share ko sa inyo. Sana po ay nakatulong po at may natutunan po tayo sa mga at sana po may nakuha po kayong aral sa kwento kong yun. Laging tatandaan na dito sa mundo ay ang Panginoon ang lahat. Yes. Bye-bye!